Assalamualaikum, ang maikling paglalarawan ng pamamatnubay tungo sa pag-unawa sa Islam. Kabanata 1. Ang ilan sa mga patotoo hinggil sa katotohanan ng Islam. Binigyang suporta ng Diyos ang kanyang huling propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng mga maraming himala at napakaraming patotoo na nagpapatunay na siya ay tunay na propetang isinugo niya. Gayon din, sinuportahan niya ang kanyang huling kapahayagan, ang banal na Quran, ng maraming himala na nagpatunay na ang Quran ay tunay na literal, letra per letra na salita ng Diyos, na kanyang pinahayag at hindi akda ng alinmang tao. Ang kabanatang ito ay nagtatalakay sa ilang mga patotoo. Una, ang mga himalang makasyensya, makaagham sa banal na Quran. Ang Quran ay literal na salita ng Diyos na kanyang ipinahayag sa kanyang propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Isinaulo ito ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam at pagkatapos kanyang idinikta sa kanyang mga kasamahan. Kanila ring isinaulo ito at isinulat at nirepaso na kaharap si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukod pa rito ay nirepaso ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Quran sa harap ni Anghel Gabriel, minsan tuwing 1 taon at 2 ulit sa huling yugto ng kanyang buhay. Simula pa nung naipahayag ang Quran hanggang sa ngayon, lagi nang mayroong malaking bilang ng mga Muslim ang nakapagsasaulo ng buong Quran, letra por letra. Ilan sa kanila ay nakayanang isinaulo ang buong Quran sa gulang na 10 taon. Walang ni isa mang letra sa Quran ang nabago sa loob ng maraming siglo. Ang Quran na naipahayag may 14,000 taon na ang nakararaan ay nagbanggit sa mga katotohanan na ngayon lamang natuklasan o napatunayan ng mga siyentipiko. Ito ay nagpapatunay na walang pagduruda na ang Quran ay literal na salita ng Diyos na ipinahayag niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay hindi akda ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam o ng alinmang tao. Ito ay nagpapatunay din na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tunay na propetang isinugo ng Diyos. Lumalagpas sa katuwiran na ang isang taong nabuhay 14 na daan taon na ang nakaraan ay mapag-aalaman ang mga katotohanan na kailan lamang natuklasan o napatunayan sa pamamagitan ng makabagong mga gamit at modernong pamamaraan ng siyensya. Ang ilan sa mga halimbawa ay ang mga sumusunod. A. Ang Quran na hinggil sa paglaki ng bilig sa sinapupunan ng tao. Sa banal na Quran, ang aklat ay nagsabi tungkol sa mga yugto sa paglaki ng bilig sa sinapupunan ng tao. Katiyakang nilikha namin ang tao mula sa hinangong putik, pagkatapos ginawa naming isang nutfa, pinagsamang patak ng similya mula sa lalaki at babae sa lugar ng panirahanan, mahigpit na nakakakabit. Pagkatapos ginawa namin ang nutfa na isang alaka, bagay na nakabitin at
na muong dugo. Pagkatapos ay ginawa namin ang alaka na maging mudga tulad ng isang nanguyang sangkap. Quran chapter 23 verse 12 to 14. Sa literal na kahulugan sa salitang Arabic, ang alaka ay una, linta, pangalawa, bagay na nakabitin at pangatlo, na muong dugo. Sa paghahambing ng linta sa bilig sa yugto ng alaka, makikita natin ang pagkakatulad ng dalawa. Tulad ng makikita natin sa larawan bilang una, gayon din ang bilig sa ganitong yugto ay kumukuha ng pagkain mula sa dugo ng ina